Don't forget to like and subscribe. Ako po si Maria Luisa Tabing Mason. Isa po akong faculty member ng Central Luzon State University dito po sa College of Agriculture, Department of Soil Science. Ang aking pong specialization ay Soil Molecular Microbiology and isa po ako sa mga nagre-research na may kinalaman sa biofertilizers, lalo na po yung mga biofertilizers na ang mga microorganisms ay nakuha mismo dito sa mga lupa natin sa Pilipinas. Kasama po dito sa mga research na ginagawa namin is kung paano talaga makakatulong sa mga farmers ng tamang paggamit ng iba't ibang uri ng biofertilizers na specific sa bawat location and kung ano yung best na halaman na pwede nilang paggamitan nung kaukulang biofertilizers. Base po sa report ng Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management, and even po sa Food and Agriculture Organization, ang mga lupang sinasaka po dito sa Pilipinas, higit kalahati na po ay maituturing natin na highly degraded or masyado na pong mababa yung kanilang fertility status para magbigay ng magandang ani para sa ating mga magsasaka. Ang mga ganito pong pangyayari, karamihan po, saan ba nanggagaling? Dahil ba to sa climate change na nararanasan natin ngayon or dun sa mga practices na ginagamit natin mismo? Kasi po pag sinabi natin na crop production, karamihan, kailangan natin gumamit ng lupa. Kasi po, lupa yung ating medium for plant growth or dito tayo nagtatanim. Kasi hindi naman lahat ng tanim pwede nating i-produce ng walang lupa. Halos lahat pa rin ng halaman natin nangangailangan ng lupa. So ano pong mangyayari pag sinabi natin na degraded na yung soil natin? Sasabihin natin, 10 years ago, ang dami-dami ko pang naha-harvest dito sa area ko. Bakit ngayon, konti na lang, kahit dagdag na ako ng dagdag ng pataba? So kung minsan, nangyayari po yan, ang naiisip ng farmer, baka patay na yung lupa ko. Kaya kailangan magdagdag pa ako ng marami, bigyan ko pa siya ng bigyan, baka sakaling makaproduce pa ako. So doon po sa pagkakataon na yon, ang tinatawag po natin doon is soil fertility decline. Hindi naman po yan nangyayari overnight. Yan po ay dahil hindi sapat yung kaalaman na nalalaman natin, kaya hindi man natin sinasadya, nakakagawa tayo ng mga bagay na talagang sumisira doon sa fertility ng soil. Tapos iniisip natin na bakit kaya kahit dagdagan ko pa yung ginagamit kong fertilizer, hindi naman nadadagdagan yung ani ko, bumababa pa nga. Tapos sa susunod na taon, pag nagdagdag ako, mas lalo pang mababa. So doon po pumapasok yung problema ng tamang awareness doon sa tamang technology na dapat pong natututunan ng ating mga magsasaka. Particularly po pag sinabi natin na ang lupa ay mababa na yung fertility, hindi po yan nangyari ng sasandaling panahon. Matagal na panahon po yan bago bumaba yung fertility ng lupa. Kaya hindi rin po natin dapat i-expect na kung ganun katagal bago bumaba yung fertility ng lupa, napakabilis para pabalikin natin yan. So kung ang tagal-tagal po na panahon bago siya bumaba, medyo kailangan po natin ng panahon din para mapaganda yung lupa natin. Meron po diyang mga microorganism or mga mikrobyo na siya pong nagbibigay ng buhay sa lupa natin. Ang kailangan lang po natin dyan, unang-una, alagaan sila, pakainin sila hanggang sumigla sila at dumami na sila. In that case po, kayang-kaya po natin na gawing masigla ulit yung lupa na inaakala natin ay patay na. Ano ba talaga yung lupa? Yung lupa po ay lugar kung saan tayo pwedeng magtanim ng halaman. Kasi iba po yung classification natin ng land, iba yung soil. Meron tayong maximum size ng tinuturing natin sa soil. Kasi po, pag iuuri natin talaga kung ano yung lupa, ang classification po niyan, dapat meron siyang mga na-weather, maliliit na piraso nang galing sa mga malalaking bato. So, hindi po kasama doon yung mga bundok. Dapat po meron tayong maximum size, which is ang ginagamit po natin ng salandra na merong 2 mm na size, yung malaking size ng maituturing na soil. So yung mas malalaki pa po doon, hindi na po natin siya kinaklasify na soil. Pumapasok na po siyang land. Sa
Saan ba gawa yung lupa? Basically po, 4 yung composition ng lupa natin. Pinakauna po doon yung mineral matter. Yan po yung mga maliliit na pira-piraso na nanggaling sa malalaking bato. Yan po yung mga iba-ibang minerals. Kung narinig nyo na yung gold, zinc, copper, lahat po yan mga maliliit na minerals na nanggaling sa bato. So yun po yung isang composition ng soil natin. Sa isang magandang lupa po, ang mineral matter ay 45%. Yan din po yung reason kung bakit yung mga ugat ng halaman natin, meron silang nahahawakan. Kasi kung walang hahawakan yung ugat, syempre, tutumba yan. So, mineral matter po yung humahawak doon sa ating mga ugat. Nagbibigay din po siya ng mga nutrients kasi source din po siya ng mga minerals naturally makikita natin sa lupa. 50% po ng lupa natin ay air spaces. Then yung another, yung daanan ng tubig. So pag pinagsama po natin, yung tawag po natin doon ay pore spaces. Yun po yung 50%. So meron na tayong 50%, meron na tayong 45%, may natitira pa tayong 5%. Ang tawag po natin sa kanya is organic matter. Ito po yung pinaka na nagbibigay ng buhay sa lupa. Sa isang ideal na composition ng lupa, ang organic matter po ay 5%. So, pag mas bumaba pa sa 5%, yan po yung tinuturing natin na low fertility. Pag sobrang baba pa, umaabot pa sa almost 0.1, 0.2, yan po yung tinutukoy ng mga farmers natin na baka patay na yung lupa. And dito po sa topic natin ngayon, yung organic matter yung ating pinakapag-uusapan. What if mas mataas sa 5% yung organic matter ng lupa? May mga lupa po tayong ganyan. Karamihan po makikita natin yan sa mga lugar na may winter, spring, summer, and fall. Kasi po dun sa mga lugar na yan, marami po tayong mga dahon na nalalagas, tapos bumabalik na naman sila. Sa loob ng isang taon, mabilis yung pag-accumulate ng mga dahon doon sa lupa, mabilis silang ma-decompose, nagdadagdag sila ng organic matter. Ideal yung gusto natin for crop production, mas mine-maintain po natin yung 5% na organic matter. Yan yung measure natin ng soil fertility. Meron po tayong mga nutrients dun sa lupa natin na kung minsan hindi sila available kaagad-agad. Ang nagbibigay po ng organic matter sa lupa natin, yung mga dahon or yung mga dumi ng hayop, yung mga nade-decompose na mga materyales sa lupa natin, or kung gumagamit po tayo ng mga compost, mga organic fertilizers, sila po yung nagiging dahilan nung pagtaas ng organic matter natin. Kasi habang tumataas po ang organic matter, tumataas din po yung fertility status ng ating soil. And habang bumababa po siya, mas bumababa yung fertility status ng soil natin, mas mangangailangan po tayo ng mas maraming synthetic na fertilizer. Kasi po, ang synthetic fertilizers, yan po ay mga readily available na. Yung proseso po ng pag-build up ng organic matter, medyo matagal na panahon din. Pero yun po kasi yung pinakakailangan ng ating mga mikrobyo para sila magtrabaho. Kasi yung pagkain po ng mikrobyo natin, hindi po yan nanggagaling sa synthetic. Kailangan po mataas yung organic matter natin na nagsisilbing source ng kanilang mga pagkain. Ang isang healthy soil, isang kutsara ng lupa siguro kung titimbangin natin yan mga around 10 grams or 15 grams. So yung 1 gram lang ng isang magandang lupa, naglalaman na ng around 1 billion population ng bacteria. Pagdating naman sa mga fungi, ang average niyan is around 1 million to 100 million. Then may mga iba pa tayong microorganisms tulad ng mga nematodes, protozoa, mga mycorrhizas, na mga matatawag nating naninirahan sa lupa natin. Yan po yung kumakain at nangangailangan ng 5% na organic matter. Hindi naman lahat yan ay beneficial. Kasi po kung minsan may mga sakit na nanggagaling mismo sa lupa. So yun yung tinatawag natin na soil-borne diseases. Ang nagkokos din po nun, mga mikrobyo na nanggaling din mismo sa lupa. Kaya hindi po lahat ng microorganisms na nasa lupa natin beneficial. So normal po sila na nandyan sa lupa natin.
Karamihan po ng ating mga biofertilizers gawa po sa bacteria. Kung ang gusto naman po natin na gawin is mapabilis yung pagde-decompose ng mga plant material, yung mga dahon, mga dumi ng hayop, meron po tayong mga bacteria and mga fungi na nakakatulong para mapabilis sila. Tinatawag po natin silang decomposers or saprophytes. Kasi po iba-ibang microorganism, iba-iba po yung function nila para sa mga halaman natin. Ang mga microorganisms po kasi parang tayo din yan. Nabubuhay din sila. So yung ginagawa po natin sa kanilang tahanan, ano man yung gawin natin sa lupa, directly nakakaapekto yan sa mga microorganisms. Pag binubungkal natin ng sobra-sobra yung lupa natin, nadidisturb natin yung pamamahinga ng mga microorganisms. Hindi naman sila 24 hours nagtatrabaho. Kailangan din nila magpahinga. Hindi naman sila mamamatay, pero ang nangyayari po sa kanila, hindi sila magtatrabaho ng best nila. Then pangalawa, yung sobra-sobrang paggamit natin ng mga toxic chemicals at mas mataas dun sa mga nire-recommenda ng ating mga eksperto. Kaya nga po tayo may mga recommended rate. Kung mapapansin nyo po, pag bumili kayo ng fertilizers, ng mga pesticides, may mga dosage na nakalagay dyan, recommendation. Ako rin, guilty rin ako dyan dati. Nung hindi pa ako nag-aaral ng agriculture, pag sinobrahan ko ng gamit nito, baka mas gumanda yung epekto dun sa halaman ko. So, mali po yon. Ang nangyayari po kasi, pag masyadong mataas yung mga paggamit natin ng synthetic fertilizers, yan po kadalasan maaring magdulot ng masyadong pag-asim ng lupa. Kung sobra-sobra na siyang maasim, hindi na po yun gusto ng mga microorganisms natin. Nangyayari po niyan, posible silang mamatay. May mga level po tayo ng kaasiman ng lupa na nire-rekomenda para mas maparami natin yung population ng ating mga microorganisms. Kailangan po yung ating mga lupa, kung hindi naman natin ginagamit, hayaan lang natin na may mga buhay na ugat na nandun, ng tinatawag natin na soil health regeneration, yung pag-maintain ng living roots doon sa lupa. Kasi po yung mga ugat natin, meron po kaming tinatawag na root exudates, or yun po yung mga compounds, mga chemicals na pinoproduce ng mga ugat natin, nagsisilbi rin po yung pagkain ng ating mga microorganism. Kadalasan may mga farmer na nagtatanong, ina-apply kong pataba, bakit ganito yung nangyayari? Unang-una po, ang kulang sa atin is yung proper soil analysis. Kasi po, isa po yan sa pinakakailangan natin na matutunan at i-practice talaga. Yung farm po natin, iba po yung practice natin, kung minsan iba yung tanim natin, iba yung level ng area. May tinatawag po tayong soil type. So pag magkakaiba po yun, magkakaiba rin yung requirement natin ng mga nutrients, na mga fertilizers and other management. Kaya importante po na magpa-soil test tayo para malaman natin yung tamang dami at tamang uri ng nutrients na kailangan nating gamitin. Kasi po pag hindi, mapapabili tayo nung fertilizer na ginagamit ng kapitbahay, hindi naman pala yon yung karapat-dapat nating gamitin sa bukid natin. Hindi tayo nakakatipid. Pag inanalyze natin lupa natin, halimbawa, mababa yung nitrogen. Ngayong taon na to, nag-apply ka ng maraming nitrogen, okay. Then nung sumunod, hindi mo na inanalyze, iniisip mo mababa pa rin. Paulit-ulit mo siyang ginagamit. So may tendency po kasi na magkaroon din naman tayo ng nitrogen stock sa lupa. Kaya importante na pinapa-analyze natin kasi mamaya niyan baka sa pang-apat na pagtatanim natin or sa pang-5, sapat na pala yung nitrogen doon or meron na pala siyang pondo doon. So babawasan na natin yung mga fertilizer na kailangan nating ilagay. Kasi po kung paulit-ulit yung practice natin, hindi natin itinatama yung paggamit natin, tayo po yung nalulugi. Bili tayo ng bili ng mga nutrients na hindi natin kailangan. Pag gumamit tayo ng mga fertilizers na may nitrogen, pinakamataas na po yung 40% na nagagamit natin dyan. Kasi po ang nitrogen, napakadaling mawala niyan sa lupa. Pagka may tubig, pwede yan mag-leach. Or pagka naman masyadong mainit yung panahon, meron tayong tinatawag na volatilization. So yan pong mga processes na yan, nagwawala ng nitrogen na in-apply natin sa soil. Karamihan po yung nangyayari, lalo na po sa palayan, may mga nag-a-apply ng pataba
na walang tubig. So mali po yung practice na yon. Kailangan po as much as possible may tubig po yung ating lupa bago tayo maglagay ng pataba. Kasi po highly volatile yung mga nitrogen na fertilizers. Pagka po hinayaan natin sila na naka-expose lang nasa lupa na bibilaran, sisingaw po yan. Hindi po siya ma-absorb ng halaman. Sayang naman po yung pinambili natin. And then yun naman po mga fertilizer na merong phosphorus, kailangan po yan sa umpisa pa lang ina-apply na natin. Kasi po ang phosphorus medyo matagal yan bago ma-absorb ng halaman. Dapat po sa umpisa pa lang early stage ng tanim ina-apply na. Kasi pag sa kalagitnaan or sa dulo na, ang makikinabang na dyan yung susunod na tanim mo after nung cropping season na yon. So yun po mga nutrients na yon, makikita po natin lahat yon dun sa soil test results na kailangan pong ginagawa ng mga farmers natin. Kaya po, sa atin pong mga Department of Agriculture Regional Offices, meron po silang pinapamahaging ganyan. And then, ang atin pong namang mga farmer, kahit kami po dito sa CLSU, sa aming kakayanan, nagbibigay din po kami ng mga extension services, nag-a-analyze kami ng mga lupa sa mga farmers natin para po maibigay yung karapat-dapat na recommendation. And yun po yung time na sinasalihan din po natin ng mga recommendation ng paggamit ng mga iba-ibang uri ng biofertilizer or meron din pong mga technologies ang CLSU na nagre-recommend din po kami ng paggamit ng mga biopesticides and other inputs po na hindi masyadong nakakasama sa lupa natin, lalo na po sa kalikasan. Kasi po, isa sa mga harm ng paggamit po natin ng mga synthetic is yung gumagamit mismo. Minsan po kasi mainit pagka nakamask, di ba? Pagka mag-a-apply tayo sa bukid. So, hindi tayo nagsusuot ng mga protective gear. Ang nangyayari po niyan, may mga farmers po sa atin na nagkakasakit, nagkakaroon ng iba-ibang karamdaman. Nangyayari po dahil sa mga mali nating practices sa ating bukid. Kung minsan, hindi natin naiisip na spray tayo ng spray ng mga nakakalason, mga harmful na chemicals, tapos ibebenta natin. Paano naman po yung mga kumakain nun? So, meron din pong epekto sa kanila yon. May mga chemicals po, nandun lang mismo, dun sa mga harvest na inaplayan natin. Yung mga gulay na kinakain natin ng hilaw. Tapos, yung mga mahihirap hugasan, niluluto na lang natin sila. Tapos, kakainin natin. Di ba, kung minsan, masarap kumain yung mga freshly harvested, freshly picked. Kaya lang, kung yun ay na-sprayan ng mga nakakamatay na chemical, posible po yung mapasa sa atin. May mga chemicals din po na carcinogenic. Base na rin po sa pag-aaral sa mga medical bulletin, yung pong mga kinakain natin, isa po yan sa mga major cause ng mga sakit na nakukuha natin. Kami po sa department namin, yan po namin sinasabi sa mga farmer na kahit toneladang synthetic fertilizers pa ang i-apply mo, hindi ka na makakakuha ng magandang ani. Kasi po ganun na yung mangyayari sa lupa mo. Yun yung sinasabi natin na patay na. Kasi wala na, hindi mo na mabuhay yung kahit anong tanim. Dahil ganun na yung nangyari, dahil na rin sa mga practices natin. Kuminsan po, pagka hindi tayo kumukonsulta sa mga nakakaalam, iisipin natin, wala na. Meron pa po tayong pwedeng magawa. Layunin ng aming department, kaya po kami nagsasagawa ng mga extension activity para ipaalam po sa ating mga farmer yung mga remedyo dun sa mga practices natin na sobra-sobra na nagli-lead dun sa pagkasira talaga ng lupa natin or yung sinasabi natin na pagkamatay ng lupa natin. Don't forget to like and subscribe.